Liga ng mga Barangay ng Pilipinas nanindigan na constitutional ang batas na pinirmahan ng Pangulong Marcos na Republic Act 12232, also known as Term Setting Bill. Hello, good morning, blessed Sunday everyone. Your pobreng mapalad vlog is back. So, panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, and of course, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kapobre. So, araw po ng linggo ngayon mga kapobre. So, ngayong umaga ay again, pag-usapan na naman natin muli barangay at SK election. Hindi natin tatantanan to hanggat hindi po natatapos ang usaping ito. Hanggat may mga kuro-kuro, hanggat may mga iba't ibang opinion, ay kailangan din nating magbahagi ng ating mga opinion as Filipino citizen. Kasi may pakialam po tayo rito mga kapobre. So, wala pa rin tayong nakitang pahayag na nagsasabing nagsubmit na po ng komento ang Office of the President, Senate, House of Representatives, and COMELEC patungkol sa term setting bill dahil nga pinag-submit sila ng reply or komento sa pagpapaliban ng barangay at SK election. Ito po ay may kinalaman sa petisyon na final ni Attorney Macalintal. At hindi lang si Attorney Macalintal ang nagpetisyon mga kapobre. Dumadami na po sila. At dahil may nagpetisyon, mayroon ding nagkontra petisyon mga kapobre. So ang Liga ng mga Barangay of the Philippines ay nagkontra petisyon po sila. Nanindigan sila na constitutional po ang pinirmahang batas ni Pangulong Marcos na Republic Act 12232. At sabi ng Liga ng mga Barangay ng Pilipinas, ito po ay isinaayos ang termino ng mga barangay at SK officials. So may punto naman po ang ating mga magigiting na mga barangay official, lalo na yung mga opisyalis ng mga liga ng mga barangay. At dinagdag pa nila doon na kasalukuyan daw 2 taon lang ang kanilang paninilbihan kung magka-eleksyon sa December 1, 2025. Kaya daw narapat na dagdagan sila ng 1 taon para patas at masunod ang nakasaad sa saligang batas na 3 taon ang paninilbihan ng mga kasalukuyang barangay at SK official. So yan po ang argumento ng mga liga ng mga barangay. Yung liga ng mga barangay sa Pilipinas po ay kinabibilangan po yan ng mga barangay officials. Sila po yung mga barangay captains na bumubuo ng liga ng mga barangay. Dito sa munisipyo ay maghalal po sila ng kanilang IBC President yan dati, ngayon ay Liga ng mga Barangay President. So maghalal ang mga barangay kapitan kung sino ang kanilang magiging presidente sa isang munisipyo. Pag nakapili na po ng presidente na mga kapitan sa munisipyo, yan po ay maghalal na naman sila para sa provincial
Provincial League. At yun po ay ang magiging ex-officio sa Sangguniang Panlalawigan. So, yung Sangguniang Panlalawigan, mag-elect na laman sila ng National President. So yun po ang kinabibilangan ng liga ng mga barangay. So siguro nakita nila na hindi naman po makatwiran mga kapobrek pag 2 taon lang. Kasi nga yung nakasaad sa ating saligang batas is 3 taon. Although may exception yan, kaya laging napopostpone. Pero ngayon lang ako nakakita na termino 2 taon lang. Dati sumobra pa nga kasi nga may mga postponement. Pero 3 taon talaga ang nakalagay. Yun lang, pwedeng i-postpone. Pwedeng i-extend ng Kongreso. So, ito na. Magpaligsahan na to kung sino talaga ang kakatigan ng Korte Suprema. Si Atty. Macalintal, yung mga petitioner para ma-declare na unconstitutional, o yung pirma ng Pangulo na kinatigan ng mga liga ng mga barangay ng Pilipinas na ang pagpirma sa Republic Act 12232 ay constitutional. So magandang umaga sa ating lahat mga kapobre. Hanggang dito na lang muna. Please support Pobreng Mapalad Vlog sa YouTube. Bye bye, God bless, and I love you all. Happy Sunday everyone.